Hulikam sa Las Piñas ang pamamaril sa isang tindero ng isda madaling araw kahapon. Habang nagpapark ng sasakyan ng biktima at binubuksan ng tauhan niya ang tindahan, binaril ng salarin ng tindero. Dead on arrival siya sa ospital dahil sa tama sa ulo. Tumakas ang sospek pero agad ding natunto ng pulisya. Na-recover sa kanyang isang baril, magazine at mga bala. Sasampan siya ng reklamong murder. Lumalabas na may relasyon ng sospek at misis ng biktima na ayon sa sospek, iginaganti niya ang pagmamalupit umano ng tindero sa asawa. Ilang nakamotorsiklo ang nadisgrasya sa probinsya. Sa Siquijor, patay ang mga rider ng dalawang motorsiklong nagsalpukan. Sa Iloilo, tumalo naman ang isang babae mula sa umaandar na motor. May report si Zen Kilantang ng GMA Regional TV. Pagka-U-turn ng motorsiklong yan sa highway sa Santa Barbara, Iloilo, biglang nahulog ang angkas na babae. Pero ang rider, imbes huminto, nagdire-diretso. Sa investigasyon ng pulisya, natakot ang babae kaya sinadyang tumalon para makababa. Hindi raw kasi huminto ang rider kahit pinapatigil na ito. Malila bayani siya sang driver sa motor at ang babae. Kay ang iya siningalibin partner, mikuhay man ni sila sang driver sa motor nga nagsakay siya. Sugatan ang babae, habang wala pang pahayag ang rider na posibleng maharap sa reklamo. Wasak ang dalawang motorsiklo at nagkalat ang dugo sa kalsadang iyan sa San Juan, Siquijor. Dahil ito sa banggaan ng dalawang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang dalawang rider na nasawi sa aksidente. Mula sa GMA Regional TV, Zen Kilantang Sasa, GMA News. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang Kamara at Senado tungkol sa mga pagbabago sa 2024 national budget na ipinasok ng Bicameral Conference Committee. Sa oral arguments kaugnay sa unprogrammed appropriations sa national budget noong 2024, 2025 at 2026, sinabi ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na consistent ang General Appropriations Bill at Senate version ng 2024 budget sa National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo sa Kongreso. Pinagsusumite ni Leonen ang Kongreso ng certification at ng paliwanag kung paano nasingitan ng 400 o 500 billion pesos na pondo ang bersyon ng pambansang budget sa BICAM. Ang Office of the Solicitor General sinabing tatalima sila sa utos ng maestrado. Tinambangan at hinold up ang mga empleyado ng isang bangko sa Bukidnon. Tadtad ng tama ng bala ang kotse na ginamit ng mga biktima. Patay sa investigasyon, galing sa isang bangko sa Libona ang tatlong sakay ng kotse, dalang mahigit 1.6 million pesos. Idedeposito nila ito sa isang bangko sa Manolo Fortich. Pero may armadong grupo manong nag-abang sa kanila, sakay ng itim na pickup truck. Nauwian sa engkwentro nang gumanti ng putok ang guard na kasama ng mga biktima. Nang maubusan ng bala, nakalapit ang mga sospek at tinangay ang dala nilang pera. Ligtas naman ang tatlong biktima. Sa follow-up operation, natagpuan ng mga otoridad ng pickup malapit sa pinangyarihan ng insidente. May person of interest na rin ng pulisya pero bine-verify pa. Inside job ang isa sa tinitignang anggulo ng pulisya. Hustisya para kina Rene Baterbonia at Divine Adili ang panawagan sa walkout kanina ng mga estudyante at guro ng Ateneo. Sa gitna ng investigasyon sa pagkamatay nila, nasisilip ang ditugmang pahayag ng mga coach at mga atleta. Kasama sa investigasyon si resigned Ateneo Head Coach Tab Baldwin na nagpakita sa PNP-CIDG. May report si Marizo Mali. Humarap sa investigasyon ng PNP-CIDG sa pagkalunod ng basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili ang nag-resign na head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin at kanyang mga abogado. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said. Kasi ibang vantage points, iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pangpang. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details tapos gagawa kami ng conclusive report. We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. Sinusubukan pa makuha ng CIDG ang buong drone video ng rescue operation na kuha mismo ni Baldwin at kanyang assistant coach bukod pa sa drone shot ng resort. Yung kita Baldwin, parang 2 minutes lang at the confusion with all, tas nag-fail yung drone niya.
Pero yung the resort, I think, put up another drone and we're gonna try to get footage. Nauna nang sinabi ni Secretary Remulla na sa Martes na nila isusumite sa DOJ ang buong investigation report at rekomendasyon ng CIDG kung sino ang dapat kasuhan. Pero sinabi niya ngayon na kakailanganin pa nila ng karagdagang linggo para tapusin ang buong investigasyon. Ang University Athletic Association of the Philippines o UAAP, binawalang lumahok sa anumang UAAP-related activity ang lahat ng coaching staff ng Ateneo na nasa team building sa Aurora hanggang di tapos lahat ng investigasyon ng gobyerno, UAAP at Ateneo. May hanggang July 15 ang Ateneo para ipasa ang opisyal nitong ulat ukol sa insidente. Hustisya para kay Rene at Divine! Hustisya! Sa Ateneo, dumadagundong din ang panawagan ng hustisya. Hustisya para kay Rene Kern Patribonia! Hustisya! Hustisya para kay Divine Adili! Hustisya! Hustisya para sa mga atilistang atleta! Hustisya! Nag-walk out sa kanilang klase ang mga estudyante. Hustisya para kay Rene at Divine! Kahit bumuhos ang malakas na ulan, hindi sila natinag. Ayon sa mga mag-aaral, binigo ng pamunuan ng universidad ang mga kaanak ni Rene at Divine, pati na rin ang buong Ateneo community. You're expecting so much from an institution which, in hindsight, in history, especially in the Philippines, we have played a big part in not only forming leaders who have not only the dignity but also the respect for life. Ngayong araw din ang graduation ng universidad, kaya ang graduate na si Bonnie dumalo sa rally ng nakatoga. We want a genuine system where we can be heard. Otherwise, something like Rene Divine's death could happen again. Hinihingan namin ang reaksyon ng pamunuan ng Ateneo de Manila University. Pero nauna nang sinabi ng kanilang management na iniimbestigahan na ang nangyari at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa NBI at PNP. Mariz Umali, GMA News. Nasa kote sa isang kasino sa Pasig ang isang Amerikanong nasa Most Wanted List ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. Ayon sa Immigration Fugitive Search Unit, nakatangay ang suspect ng di bababa sa $2 billion o 121 billion pesos mula sa mga naloko sa Amerika. Hinikayat umano niya ang mga biktima na bumili ng insurance sa kanyang bogus na kumpanya. Pahirapan ang paghahanap sa suspect na nakapasok sa Pilipinas bago mailabas ang kanyang warrant. Napadeport na ang suspect. Sa Pasay naman, arestado ang 2 Koreano na nagpapatakbo ng massage parlor na nagbibigay umano ng extra service sa mga dayuhang kliyente. Inaresto naman sa hiwalay na operasyon ng 2 Korean nationals na umano'y mga kliyente. Todo tanggi sa mga alegasyon ang mga inaresto. 9 na Pilipinang masahista ang nasagip. Bago ngayong gabi, lumakas bilang tropical storm ang binabantiang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa 11 p.m. advisory ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo 1,675 kilometers east of southern Luzon. May lakas ng hangin 65 kilometers per hour at bugsong aabot sa 80 kilometers per hour. Pahilagang kanluran ng kilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. Tatawaging Francisco ang bagyo oras sa pumasok ng PAR bukas ng gabi o linggo ng umaga batay sa latest track ng Pag-asa. Pero asahan namang hahatakin at palalakasin ng bagyo ang habagat kaya mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may pag-ulan na sa Visayas at Caraga. May chance rin ng ulan sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao bandang hapon. Umaga ng linggo, Father's Day, may kalat-kalat na ulan sa Western Visayas, Sorsogon, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Palawan. Halos buong bansa naman ang uulanin sa hapon. Sa Metro Manila naman, posible ang pag-ulan ngayong weekend, lalo sa bandang hapon at pwedeng maulit sa gabi. Makakauwi na ng Pilipinas ang 24 na Pilipinong 9 na buwang nakadetain sa Russia. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, kasama ang sitwasyon ng mga Pilipino sa mga tinalakay sa bilateral meeting nila ni President Vladimir Putin. Agad daw itong inaksyonan ni Putin nang malaman niyang nakakulong pa rin ang mga Pinoy kahit hindi naman nakasuhan. Sabi ni Pangulong Marcos, posibleng biktima ng illegal recruiter ang mga Pinoy.
Ang naging problema nila was immigration. So sabi ni President Putin sa akin, sabi niya, hindi naman sila ang hinahabol namin. Hinahabol namin yung mga illegal recruiter. Yun ang kinakasuhan namin. At saka yun talaga mabigat ang kanilang kaso sa akin. Parang laroang tumalsik ang takip na yan ng isang higanting fuel storage tank. Sa gitna ito ng pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa oil refinery sa labas ng Moscow, Russia. May pinuntiriring mga apartment building, industrial facility at mga bahay. Ikalawang drone attack na ito sa Moscow sa linggong ito at isa sa pinakamalaking pag-atake ng Ukraine ngayong taon ayon sa Russian state media. May naunang missile attack ang Russia sa Kyiv, Ukraine kung saan isang monasteryo ang nawasak. Ian De Leon, nilinaw ang ilang issue sa kanilang magkakapatid na sina Lotlot, Matet, Kenneth at Kiko. Sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin niyang nagtatag siya ng one-person corporation para pangalagaan ang legacy at assets ng kanilang namayapang ina na si national artist at superstar Nora Honor. Nung 40th day, we were gathered together sa Bulwagan sa Libingan ng Bayani. And Meaning you siblings? Yeah. I think yung time na yun, they weren't ready because it was still a concept, di ba? But I told them that I would pursue this and I'm willing for everyone to be on board. Please. Klaro ko lamang. So, yung sabi ni Matet na hindi sila or siya nasabihan ay hindi totoo? No. Totoo rin daw na may misunderstanding silang magkakapatid na normalan niya sa isang pamilya, lalo na sa usapan tungkol sa mana. Just to make things clear, Tito Boy, the mana issue, okay, I just want to set the record straight right here. Things take time. Like, it's not like your mother passes today, the next week, may mana na. Everything has to be dealt legally. But nasa puso mo ba, Ian, na kung ano man ang meron, you will be fair to your siblings? Of course, definitely. Nelson Canlas, GMA News. Sa isang panayam, itinanggi naman ni Lotlot De Leon na ipinaalam sa kanila ni Ian ang plano tungkol sa korporasyon. Hindi raw sila naghahabol sa mana at sana'y matigil na ang anyay mga kasinungalingan. Mahirap kapag naging markado ka sa kasaysayan. Si Jose Rizal nga na kaarawan ngayong araw na bansagang palikero o mahilig sa babae. Pero ang ilang misconception sa kanya, sinisikap itama ng mga eksperto at ng kanyang descendant o kadugo. Silipin yan sa aming special report. Kung buhay ngayon si Jose Rizal, malamang BFF nyo si J. Riz. At posible ring makarelate kayo sa mga heart-to-heart na usapan. Pero ang kanyang reputasyon sa kasaysayan bilang pabling o lapitin ng chicks, may basihan nga ba? A lot of the names that we were required to memorize in school were not his girlfriends, but simply girls who he met, who he spoke to, and who he was very nice to. Galing yan mismo sa Gen Z writer from Alabang na si Maxine Cruz, na 6th generation descendant ni Rizal mula sa babaeng kapatid ng ating bayani na si Maria. If he were alive today, he would say he had a lot of situationships, talking stages, or girls he simply crossed paths with. Pero no cap, sabi ni Maxine. Pagdating sa pag-ibig, stick to one daw ang kanyang lolo Pepe kung babasahin ang liham niya sa kapatid na si Soledad. When a man loves you, he must love you proudly. He should be able to introduce you to his family, to his friends, and basically shout it to the rooftops that he loves you. In short, kung mahal ka, dapat i-hard launch ka. Behind the man who wrote Noli Me Tangere, there was a person. There was a human there who would fall in love, fall out of love, and of course, was a very, very important member of the family. Like, I think Rizal was also such a family man. So, it showed his human side. Bukod sa puso, mataba rin ang utak ni Rizal. Walang duda kasi ang kanyang pagiging polymath o eksperto sa maraming larangan at marami ring side quests, gaya noong panahong ipinatapon siya sa dapitan. Si Rizal, masasabi ko siya yung jack of all trades, master of none. Ang dami niyang ganap sa buhay, ang dami niyang ginagawa.
laging devoted yung sarili niya sa arts, sa sciences, at sa ibang bagay na kapakipakinabang, hindi lang para sa kanya, pati sa kapwa niya. Pero wait, hindi siya opisyal o nasa batas na national hero? Although walang declaration talaga, siya yung kinikilang pinaka-foremost national hero natin. Kasi siya rin yung inspirasyon ng ibang bayaning kinikilala natin. Nakakauga ba? Ito pa, ang kasabihang ang kabataan ng pag-asa ng bayan na hinango sa kanyang tulang a la Juventud Filipina o to the Filipino youth. Hindi raw ito ang eksakto niyang sinabi. Itong quote na to ay masasabi nating na shortcut o na simplify yung mismong o actual na sinabi niya. Magandang sabihin na yun yung mensahe nung kanyang sinulat, pero hindi yun yung actual niyang sinabi. Mahaba pa yon. Si J. Riz o Lolo Pepe hindi ligtas sa mga misconceptions sa kasaysayan. Kaya sa mga kadugo niya at iba pang naging dalubhasa sa pag-aaral sa kanyang buhay at gawa, malaking responsibilidad na panatilihing tama ang mga impormasyon tungkol sa kanya, mapa Gen Z man o anumang henerasyon. There's that need to make sure that what comes out about him is correct, is accurate, and honors his legacy because, of course, they can't speak for themselves today, but we can. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.